So, what's up guys? It's me, Happy Shop, na magbibigay sa inyo ng konting kaalaman pagdating sa pag-edit sa Canva. So, ngayong araw, magta-try tayong gumawa ng tracing pads. So, before tayo mag-start, kung hindi nyo pala na may Facebook account kami na mas active kami dito. But, we're starting to, yun, magana dito sa YouTube. So, and another background pala, meron tayong group na all about Canva, which is dito nagdi-discuss kami ng konting details. May mga nag-share ng details or ng templates na makakadagdag sa inyo o kaya makakatulong sa inyo. So, yun. Start tayo dito. So, yun. Excuse me. So, yun. Yung unang-unang gagawin natin is mag-ano tayo ng A5. A5 size. A5 siya. So, dito pala, sa mga tracing pads, lalo na kung naka-landscape siya, yung ano talaga yung common na ginagamit dito is A5, which is ito. Or pwede kayong mag-direct dito or kaya mag-custom size kayo. Ito yung pinaka ginagamit namin na na size, which is itong 21 by wait lang, 21 by 14.8. Yan. Bali ito, kalahati siya ng A4. So dito, start tayo. Bali, hindi na muna tayo gagawa ng cover page ng tracing pad. So, mag-jump tayo sa pinaka-pages ng tracing pads natin. So, yung napili nating design is yung dinosaur. Yung unang-unang ginagawa dito is search tayo ng background natin. Tapos, pili kayo dito kung anong gusto nyong background. Background dito. Hanap kayo kung ano yung gusto nyong background dito. Yan, ito yung background. Yan, ganito na lang. Tapos, adjust natin. I-fill nyo mismo yung dapat mismo yung design nyo, ay yung background nyo. Tapos, yan, may ganito na tayo. So, mag-start pala tayo sa tracing name, no? So, bago yon may ganito na tayo, may background na tayo. Tapos, add tayo ng shapes dito. Add tayo ng shape. Yan. Bali, dito naman sa shape. Ito yung pinaka, ano ba tawag dito? Yung pinaka-outline ng magiging, so yung lines, ay, wait lang. Yung lines. Bali, papakita ko sa inyo kung paano mag-add ng lines. May two option tayo kung paano mag-add ng lines, which is itong una. Pwede kayong mag-search dito sa elements. Punta kayo dito sa elements, itong elements. Yan, punta kayo dyan sa elements. Yan. Tapos search nyo is notebook lines. Notebook lines. Tapos, scroll lang kayo. Kasi ito yung makikita nyo na yan. Kung mas okay pala, kung gagawa kayo ng tracing pad is naka Canva Pro kayo. Para hindi limited yung gagamitin yung elements. Yan, ito yung pinaka first option. Inline. Then, ito naman yung pangalawang option, which is yung mag-add ka ng line mismo. Line shape mismo. Yan. Tapos, i-custom natin yung size, which is 2. Yan.
Or puwede niyong gawing mas manipis pa, pero ito, okey na siguro 'yan sa'kin. Tapos dito or puwede mong gayahin 'to yung size niya o kaya dito na lang. Mali, wait lang. 'Yan, add tayo ng ano, ano 'to, bale 'yan na. Tapos change color niyo na lang, 'yan blue, tapos yung gitna is red, 'di ba? So meron na tayong ito yung gagamitin ko para maano. So da-drag ko na lang dito, drag natin, tapos 'yan na, 'di ba? Meron na tayong lines, 'yan, meron na tayong lines. Tapos sa sa pangalawa, yung gagawin ko dito is tatanggalin ko lang yung pinakataas niya. So yung pinakataas niya di-delete ko lang tapos ito na lang yung gagamitin natin. Yan, yun na yung gagamitin natin. So, wait lang, hindi pala naka-field. Yan, bale 'to. Ito na, tapos copy na lang natin. Yan, copy na lang. Tapos 'pag ano na 'to, yung pinaka 1, 2, 3, 4, 5. May 5 na tayo. Kung okey na sa inyo yung 5, okey na, puwede na kayong umano dito, yan 5. Pero okey na siguro yung 5 para yung space natin maano natin ng maayos, magamit natin ng maayos. 1, wait lang. Para yung taas natin medyo itong space sa taas puwede natin yung magamit mamaya. So di-discuss natin kung paano. So ayan, adjust na lang natin dito. Or puwede niyong gawing 6 kung gusto niyo mas mapadami. Pero ito talaga 5 lang yung ginagamit ko. Ayun, puwede palang 6 kasi medyo malaki pa pala yung space dito sa taas. Yan, wait lang. Wait lang, balik ko lang. Yan, bale add ulit tayo dito or palagay muna natin dito. Tapos add na tayo ng isa pang ganito. Tapos ayun, yan, yung exact size lang. Puwede niyo na siyang yan, puwede niyo ng gamitin. Puwede niyo ng gamitin yan. Yan, 'di ba ganito na siya. Wait lang, wait lang. So yun, balik tayo. Bale yung gagawin pala natin is gagawin na lang natin 'tong 5. Yan, o kaya puwede na siguro 'tong 6. Pero hinahanap ko kasi dito yung space, kailangan natin yung taas, yung space dito. Kasi dito tayo mag-a-add tayo ng ano, ibang importanteng details dito sa taas. So gawin na lang nating 5. Tapos wait lang, gawin nating 5 tapos adjust na lang natin yung size niya. Yan, bale ganito na siya, tapos adjust na lang natin 'to. Oopsie, adjust natin 'tong lahat. So 'to, yan, bale ganito na. Ito na yung pinaka-outline natin, yung pinaka-tracing natin, tracing lines natin, ganito na. Tapos dito naman sa name, yung pinaka-ano dito, puwede kayong mag-add dito ng picture ng mga anak niyo. Dito add lang kayo ng frame, cir yan, circle frame. Puwede kayo dito maghanap kung anong gusto niyong i-add na frame, tapos kung anong klaseng design yung gusto niyo. So yun, hanap tayo dito. Or puwede normal frame lang siguro, circle na lang tapos wala na siyang background, pero ito. So, kasi nga na tayo, dahil na team tayo, kailangan natin i-match lahat yung
gagamitin natin. Bali ganito na. Yan. Ito na yung ano natin. Bali magiging drag and drop lang to. In case, yan. Yan, ganda na. Yan, pwede kayo mag-add dito ng picture ng anak niyo. Tapos, add tayo dito ng I am. Add tayo ng text muna. Add tayo ng text para sa name. Excuse me. Ito, bawa ganito. Hello. Or, ano lang. My name is, and ganito na lang. Tapos, ano na lang natin yung font niya. Ibahin natin yung font. Ibahin natin yung font niya. Yan. Or big natin lahat. Yan, ganito. Tapos, anayin natin yung effects para change color natin to. Tapos, dito. Yan. Ito na lang to. Parang optional lang siya na may ganito. Hindi siya kailangan. Ay, hindi siya ano talaga need na dapat may ganyan yung gagawin nyo. Pero yun nga. Ito yung pinaka-tracing ng name. Yan, my name is. Tapos, ilapag nyo kung anong pangalan ng anak nyo. Excuse me. Ganyan. Pwede nang ganito. Excuse me. Sorry. So, yun. Bali, pwede nang ganito. Or, yan. Ganito na lang yung gawin nyo. Ay, sige. Ganito na lang siguro. Tapos, add na lang tayo dito ng ano ulit. Ito pang background lang to. Ginagaya ko lang yung dito. Wait lang. Yan, ganito lang. Tapos dito mag-add na lang kayo ng name. Yan. Bali, ganito na siya. Yun. Bali, ganito na. Yung magiging first page nyo. Ito. So, explain natin yung about details. Itong first details natin, which is ito. Wait lang. So, ito yung first details natin. Diba ito? Ito yung first detail. Yan, first detail natin. Yung i-insert nyo dito is picture. Yan, picture. Yan. Picture dyan. Yan, nandito. Ito yung pinaka-picture. Like ganito. Ito drag and drop lang to siya dito. Yan, pwede kayo mag-add dito ng picture. Yan, parang ganyan na. Then, wait lang. Then yung pangalawa nandito yun dito. Yan. So, ano naman, parang common sense natin. Yung name na lang ng anak natin nandito. Dito. Tapos same lang dito. Same lang dito yung name. Bali, tuturuan ko kayo kung paano mag-add ng font dito sa Canva. So, first thing to do is, ito, punta kayo dito sa text. Itong text. Tapos, punta kayo dito sa add your brand fonts. Tapos, pagka after nun, punta kayo dito sa font na add nyo. Yan, tapos upload a font. Bali dito, may mga font na ako na na-download, which is ito
Ito yung ginagamit ko sa paggawa ng tracing pads. Itong ABC printed dotted regular. So, ganito siya hanapin or ganito siya i-download. Hanapin natin dito sa to. I-type mo lang yung ABC. Itong, yan. ABC. To. ABC print dotted line. Yan, search nyo lang siya. After nun dito, diretso kayo. Tapos, eto wag niyo to yung wag to yung gamitin niyo kasi may line siya. Automatic na may line siya. Hindi niyo siya maiiba. So lipat kayo dito sa regular. ABC print dotted regular. Close lang natin to. Kasi to. Yan. As once na ma-download ito, download font zipline. Di ba? Wait natin ma-download. Yan. Okay na siya. Tapos punta tayo dito sa folder. Tapos ito. Once na maging ganito na siya, kailangan natin siya extract. Yan. Extract files. Tapos pag na-extract na, okay lang natin. Tapos ito na siya. Yan na. Ito. Bali pagka-extract, diretso na tayo dito sa Canva. Oops. Diba? Dito uploaded fonts. Ito na, dito yung mga upload ko na fonts. Tapos add nyo tayo. Tapos select natin tong, ito mismo. Ulitin ko. ABC. Ito yung na-extract natin na file. Diretso tayo dito. Tapos ito select lang natin. Tapos open. Once na ma-open na, magre-reload yan. Tapos ito na yung magiging kakalabasan. Kasi meron na ako na ito na download ko na. Ito yung kakalabasan niya. So, paano ba? Paano siya magagamit? Ito, add a heading. Tapos, hanapin natin yung name ng font na yan, which is yung ABC. Ito, print the. Ito yung una kong di ba yung sinabi ko na may line na automatic. Ito, wait lang pakita ko. Ito, may automatic siya na line. Hindi na siya na-delete. Pwede naman siya gamitin na ganito. Kaso black lang talaga siya. So, jump tayo dito sa isa. Ito yung gagamitin natin na regular. Which is, ito. Yan. Plain lang siya. Wala siyang line na So, lang talaga. Letter lang siya. Kasi block na lang natin. Yan. Bali, ito yung gagamitin natin dito sa taas. Ito na yung gagamitin natin. So, yan. Dito taas. Oopsie. So, siguro ganito na. May mali siguro ako nagawa na pag ng lines. So, yan. Adjust na lang natin siguro ta. Or, resize na natin. Wait lang Parang may napapansin ako na mali Pero, sige. Ayun, okay na. Okay naman. Okay pala. Ako lang pala yung nag-overthink. Okay ba? Yan. So, yun. Adjust lang natin. So, mali nga talaga. Wait lang po. So, yan. May mali nga tayo nagawa. Yung size ng taas, pinaka-top niya is or sakto naman siya. So, yung yan. Ay, okay naman pala. Okay. Hindi naman siya totally mali. Pero, ayan. Bali ganyan na. Add na natin ng name. Tapos, change natin ng name. Like, halimbawa. Ano natin si Luffy. Monkey de Luffy. Yan. Si natin. Si Mugiwara. Oopsie. Ay, mali. Ulitin natin pala. Yan. Tapos, wait lang. Ibahin ko lang muna ito. Ganito na. Yan. Yan. May name na tayo.
Then ayan na. Ito na yung pinaka-tracing name natin. Tapos, copy na lang natin 'to. Tapos dito natin ilalagay. Resize na lang natin. Yan. Bali ganito na. Wait lang ah. Lahat mana natin siya. Same size natin. Or mano talaga natin yung bawat. Oops. Ewan ko kung okay na siya o medyo malaki. Medyo malaki pala. So yun, adjust natin ng konti. Tapos, yan, okay na siguro. Yan. Tapos, copy-copy na lang natin. Yan, copy na lang natin. So yan. Meron na tayong tracing name. Yan. Ay, pala. Paano pala yung dito? So, paano pala dito mag-add? Punta muna tayo Pinterest. Tapos, hanap tayo ng picture ni Luffy. Or, meron na pala tayo dito ng picture. Meron pala tayo dito ng picture ni Luffy. Hanapin natin yung One Piece. Saan na ba yung One Piece? Ito yung One Piece natin. Add natin si Luffy. Yan si Luffy. Yan si Luffy. Yan natin. Diba? Yan, drag and drop lang siya. Tapos yan na. May mukha na tayo ni Luffy yan. So, yun. Bali, tapos na tayo sa first subject natin. Yun, first subject pala tama. Which is itong tracing name natin. Then sa second part naman, gagawa na tayo ng yung sa letter naman. Yung sa letter naman, ganito yung ginawa ko nun. Bali, ito. Yung unang-unang ginagawa ko dito sa letter is ito, search elements. Tapos, A tracing. Search nyo lang dito sa elements, A tracing. Tapos lalabas na yung ganito. Yan. Ganito, A tracing. Diba? Yan, may guide na siya kung saan mag-i-start or kung paano yung tamang yan, yung sa letter. Tapos, add tayo na itong maliit na letter A. So, yun. Yung ginagawa ko dito is, nag-ano ako ng small and big letter. Para, ayan, maging familiar yung anak nyo. Sa, yan. Bali, ganito na. Tapos, add tayo na dito ng, add pa tayo dito ng, yan. A is for, ganun. A is for, yan. Bali, ganito. Yan. A is for, yan. Ganito na. A is for apple. O apple. Apple. Bali ito, apple. Si apple. Yan, si apple natin. Tapos, kakopy muna natin to. Kasi kailangan ko to. Yan. Tapos, resize natin. Ito. Baling ganito pala. Ito. Nilalagyan ko lang ng ganito para talaga dito. May choice. May ibang tawag dito. Para makilala rin to ng mga anak nyo. Once na makita to ng ganito na picture or element, agad niya. Malalaman niya kung ano yan. Pinatan is apple. Oops. Apple. Lagay natin dito.
Apple, 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 apple. Ilagay natin ito. Sa mataas naman talaga. Wait lang, hanapin ko lang center nito. So, yan. Ito yung center niya. Tapos, resize lang natin. Yan. Bali, ganyan na. Diba? Tapos, dito naman, change na lang natin ng AA. Yan. Pwede nyo gawin tong apat. Apat lang kasi hindi naman siya na ano. Apat. Tapos, yung pinakamabilis na gagawin natin dito is ganito. I-highlight natin to or Control A. Yan. Once na mag-pop na yung blue, once na naging blue, yan, na-highlight na yung letter A natin, isi-copy natin, which is Control C. Tapos, eto, select natin dito. Highlight natin, tapos paste naman natin. Control V. Yan. Balik copy and paste lang tayo dito. Yan, di ba? Hindi na tayo mag-ano isa-isa. Yan. Bali ganyan na. Tapos hanggang sa ano tumatapos? Hanggang letter Z. Yan. Ito naman sa B. Sabihin natin B, tracing. Wait. Yan. Yung ginagawa ko pala dito, hindi ko muna ano, tatanggalin talaga dapat yung letter para may pinaka-guide tayo na exact size yung dito. Tapos yung nandun sa taas. Ganito yung gagawin natin. Ganito yung gagawin natin. Yan. Pwedeng ganito na or dikit pa natin ng konti. Yan, ganito. Tapos, syempre hindi naman B stands for apple, di ba? So, banana. Yan, si banana. Hanapin natin dito si banana. Ito si banana gagamitin natin. Si cutie banana. Yan. Si banana. So, yung banana. Tapos dito na letter B naman. Oopsie. Yan. Yan. Same lang yung ginawa ko dun sa taas. Ay, mali. Highlight dito. Tapos copy natin. Tapos dito naman sa baba. Ganun din yung gagawin natin. Yan. Bali ganyan na, di ba? Yan. May B na tayo. So, yun. Tapos naman yung sa pangatlo natin is yung letter C. Hindi naman tayo pwede mag letter M na agad, di ba? So, yun. Joke lang. Bali yung gagawin natin is same process lang din yan. And same process lang. Search nyo C for ano, C tracing. Copy lang natin to. Yan. Bali ganito na. Or ito na lang siguro. Yan. Ito na lang para same size sila.
Yan, tapos hindi naman C for banana, di ba? So, ano natin? Bahin natin yung dun tayo sa carrots. Ito, si carrot, carrot. Yan, si carrot. Yan, oops. Si carrot. Tapos dito is yung same lang din, si yan. Highlight copy lang. Ganun lang yung gagawin natin. So, yan. Hanggang pag letter Z, ganito na yung gagawin natin. Bali yung, oops, mali. So, mali. Wait lang. May mali tayong ginawa. So, yan. Doon pala tayo nag-edit sa letter B, na. Hindi natin na iba. Yan. Copy na lang natin to. Just delete natin to. So, yan. Ito pala, di-delete na natin. Yan. So, ulit tayo. Yung ano dito mangyayari, parehas lang yung process natin. Ibahin natin to. Tapos ibahin natin dito. Iba yung name. Kung ano yung nakalagay dito, dapat tayo yung name dito. Tapos dito naman, yan lang din. Copy and paste lang dito. Pag once na maka-edit kayo, highlight, then copy. Once na maka-copy dito nyo, i-paste sa kasunod na line niya. So, yan. Bali, tuloy-tuloy lang tayo. Tuloy lang natin. Yan, tuloy lang tayo. So, yan, tuloy-tuloy na tayo. Same process na lang yung mga gagawa natin ulit. So, A hanggang Z, ganun na yung mangyayari. Sa letter D naman tayo. Dito is same process lang yung ginagawa natin talaga. Change letter, change elements name, then kung sa tracing guide din, palitan lang. Bali yun nga, napakadali lang mag-edit once na may guide and lines na kayo. Bali, copy, paste, repeat lang talaga yung gagawin. Tapos yun, dire-diretso na lang yung trabaho. Yan, kita nyo naman sa video. Change na lang. Wala nang ibang ginagawa. So, yun. Sa letter F tayo. Bali dito kung wala, kung medyo may problema kayo sa pag-adjust. Yan. Pwede kayo magtanong sa amin kung ano yung best way nyo. Magiging best way para matapos nyo agad itong pag-edit. Yan. Kita sa letter G. Dito naman, nagka-problema tayo kasi lagpas nga yung letter G na maliit dyan sa lines. So, yun nga. Pwedeng ganyan na lang siya or i-adjust nyo na lang. Depende sa magiging client nyo. Kung understanding naman siya. Kung okay na sa kanya yung ganyan. Tapos yun, letter H tayo. Yan. Diba? Kita nyo naman dito. Hindi na tayo naghihirap mag-iba-iba. Kasi may guide na tayo. Dito pala, pag medyo mahaba yung elements name, pwede nyo i-adjust dito yung pinaka-guide nyo. Adjust nyo na lang, wala namang mawawala. Tapos yan. Ganun ulit, same process lang ulit, copy-paste, then repeat. So, yung gagawin natin dito is mag-add na lang tayo ng music para ganahan tayo. Let's go!
So yun, sa hinaba-haba ng fast forward natin, and nandito na tayo sa pinaka last letter, which is yung letter Z. So makikita nyo, dito, same process lang din yung ginawa natin. Yan, change letter lang tayo. Yan. After ma-change letter, proceed tayo sa second step, which is yung pag-change element and i-add yung element's name. So dito nauna ko yung element's name, which is yung zebra. Yan, hanapin lang natin yung character na pwede i-add na ano. Ito, medyo nakitan lang ako dito kaya ito yung napili kong elements. Yan. After dito tayo sa baba. Yan, change natin ng letter Z na. Yan, letter Z. Copy, highlight muna, then copy and paste sa second line, then copy ulit, then paste, copy, paste lang. And we are done sa tracing letter. Yan. May tracing letter na tayo na A to Z. Yan. Kita nyo naman mayroon na tayo. Meron na tayong tracing name. Ito si Monkey D. Luffy. And yung A to Z na tracing. Bali tapos na tayo sa tracing name and tracing letter. So, sa next video is gagawa tayo ng tracing numbers, shapes, and colors. So, abangan nyo na lang. Nod lang ulit dito, abang-abang. So, maraming salamat sa panonood. Sana may natutunan tayo. Kung wala, ewan ko na lang. Thank you and sheesh!